kabokchat, isa na naman pong espesyal na episode ang inyong mapapanood mula sa aming community sa Diocese of Vanimo, Papua New Guinea. Noong unang taong dumating ang mga Madreng MCST sa Papua New Guinea, makikita po natin sa isang maikling video clip ang lugar at mga taong naging bahagi ng aming mga madre sa Papua New Guinea. Nakalaunan ay kanilang mga naging kaibigan at kamanggagawa sa simbahan. Sila ang unang tumulong sa aming mga madre kaya't madali silang naka-adjust sa kanilang misyon sa lugar na yon. Let's watch this! Mission House sa Laitre, Papua New Guinea ay binisita din ni Mother Teodora kasama ang aming mga madreng nakadestino sa lugar na yon. Isa sa kanila ay si Sister Adelaida de Lumen. Alamin po natin sa kanya ang maikling kwento ng kaniyang pagiging misyonera katikista sa Papua New Guinea. Ako ay dumating dito sa Laitre November 28, 2016. Tapos, para samahan si Sister Rosenda at kapalit ni Sister Patricia. Ang gawa ko dito ay pastoral worker. Tapos, umalis na ako dito ng May 4 ng 2018. At si Sister, dahil Sister Rosenda ay nagpa-check up sa Manila, so kailangan kong tumira sa Vanimo dahil wala akong makakasama dito sa live. So ayun mga kabokchat, ganun pala ang nangyari kaya napalipad si Sister Adelaida from Laitre to Vanimo. Ngayon naman po mga kabokchat, pakinggan natin si Mother Teodora sa kanyang pagbabahagi kung bakit walang permanenteng madreng nakadestino sa Laitre. Ang alam ko, lumipat mula sa Laitre patungong Vanimo ang dalawang madre natin sapagkat nangangailangan ng tulong ang nooy obispo ng Vanimo na si Bishop Cesare Bonivento. At dahil walang makakasama ang madre na iwan sa Laitre, siya ay tumawid o nagpunta rin sa Vanimo. At simula noon ay wala ng permanenteng madring nagmimisyon doon. Pero umaasa tayo na muling bubuksan ng ating mission house doon 1 to 2 years from now. Naroon pa rin ang bahay at minemente ng mga madre na narito sa Vanimo. Ayun naman pala mga kabokchat, nananatiling bukas ang pinto ng Laitre para sa mga madreng MCST. Kaya mga kapatid kong madre, open po for volunteers ang Papua New Guinea. Mag-volunteer na po tayo. Ayun, in-announce ko na. Kung gusto po niyo maging misyonero doon, ang kailangan lamang po kayo ay nagtataglay ng matatag na missionary spirit at masidhing pagmamahal sa Diyos at sa gawaing katiketical at pastoral. Mga kabokchat, balikan naman po natin si Sister Adelaida de Lumen kung ano ang kanyang partikular na gawain mula nang lumipat siya sa Vanimo from Laitre. Pagpunta ko doon sa Vanimo, tumutulong ako Sister Maria Eleonora sa archives. Tapos, kung mamaya, hihilay naman ako ni Sister Evangelina doon sa finance office. Tapos, yun, patulong-tulong. Kung merong function, tulong din. Yung catechetical ministry naman ay nagsimula ko dun ay nung umalis na si Sister Maria Eleonora, October 2018. Yun ang simula ko noon sa mga bata. Pero actually, ang plano ko lang talaga noon ay yung mga anak ng mga empleyado doon sa St. Anthony Pilgrim's House. Ngayon ay mga 12 lang na bata. Tapos yung Sabado na yun, nagulat ako at nagdami-dami na nila. Mga 64 na agad yung bata.
So yun, doon na nagsimula yung categorical administrator natin sa Banmo. Wow mga kaboksyat, ibig palang sabihin, nakarating na ang ating Saturday Catechesis sa 3 parokya sa Papua New Guinea. Congratulations, Sister Adelaida! Bilang pangwakas mga kaboksyat, tanungin natin sina Sister Evangelina Orpilia at Sister Adelaida de Lumen ng isang makabagbag damdaming question and answer portion. Sisters Evangelina at Sister Adelaida, bukod po sa boto ng kasunuran or minus the vow of obedience, what made you stay in Papua New Guinea? Sisters, hello po sisters. Nananatili po ako dito sa Papua New Guinea po dahil po sa mga bata na nakikita ko na sila ay uhaw din sa salita ng Diyos. Tapos, isa pa po, yung bang aking parang laging nag-ano noon sa isip ko na parang binabagabag ako na yung mga bat na ako'y nagtuturo sa puno sa puno at andun yung mga bata. Simula noong nandito na ako sa Papua New Guinea, hindi na siya umaano sa aking isipan. Yun lang po. Kaya ako'y nananatili po dito sa PNG. Hello, Sister Maria Teresa. Hello, mga kabokchat. Sister Maria Teresa, salamat sa pag-interview ito sa akin. Bakit nga ba ako nagtatagal dito sa Papua New Guinea? Alam niyo po, mga kabokchat, bukod po sa aking vows especially ng kasunuran, ay yung pong pagmamahal sa misyon. Ako, medyo napapayak ako, sister. Pero, dahil ito yung nanggagaling sa akin, naalala ko nung nagnanais ako magmadre, gusto ko talagang pumunta sa misyon. At ito yung natatandaan ko na pag-aaral namin kay Mother Adeluisa tungkol doon sa misyon. So, di ba kasi nga si Mother Adeluisa, tinuturo niya sa amin noon missiology. Pero nandoon ba yung sino nga ba kaming mga missionary catechists of St. Therese? Bukod lamang ba ito sa pagtuturo ng katekismo sa mga taong nakikilala namin? Ang challenge sa amin ni Mother Adeluisa, humayo doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. At alam ko, ang pagiging katikista ay higit sa lahat nandoon yung kanyang malaking pagmamahal sa misyon. Na ang pagtuturo sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sabi nga ito yung proseso ng evangelisasyon, ay yung palalimin pa para mas higit nilang makilala at mahalin ang ating Panginoon. At nang sa gayon, mapaglingkuran nila. At dumami pa ang maging misyonero at misyonera. Kaya, nandito ako sa Papua New Guinea dahil alam po ba ninyo na 18% o 18% pa lamang ang talagang masasabi nating Kristiyano dito sa lugar na ito. At ang challenge ng evangelization at catechesis ay talagang napakalaki ang hamon. Kaya po, hindi lamang po kasunuran, kundi pagmamahal sa misyon at syempre po, pagmamahal sa Panginoon na sana ang kanyang kaharian dito sa Papua New Guinea ay talagang ma-establish o maipalaganap. Yun lang po mga kabokchat at maraming salamat. Bye-bye. Parang napaluha din ako dun. Maraming salamat po sisters, Sister Evangelina at Sister Adelaida sa inyong paglilingkod at pagbibigay ng inyong sarili sa ating misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita.
Bago po natin tapusin ang episode na ito, balikan po natin muli si Mother Teodora. Hello po, Mother! Mother, bakit po kaya mahalagang manatili ang presensya ng ating mga madre sa ating mission house or mission station sa Leyte, Papua New Guinea? Sa aking muling pagdalaw sa Leyte kasama ang ating mga madre, ay nasaksihan ko ang kasiyahan ng mga tao doon. Sinalubong kami ng masaya, may awitan, may pagsasabit ng garland, mga bata at matanda na masayang-masaya sila na kami ay muling makita na naroroon. Sa aking palagay, our visit is an assurance for them na hindi natin sila iniiwanan. Umalis lamang tayo sandali. Ang kanilang mga ngiti, their smiles, was telling me that they were reassured na patuloy natin silang sasamahan sa kanilang paglalakbay patungo sa simbahan, patungo sa Diyos. Gayon din naman, ang mga madre natin sa Vanimo ay dumadalo sa kanila paminsan-minsan. Mahalaga na mapanatili natin ang presensya ng madreng MCST doon sapagkat hindi pa tapos ang ating misyon. Nagsisimula pa lamang tayo. O shall we say, magsisimula ulit tayo. Kumbaga, hindi pa rin natatapos ang ating misyon at hindi pa rin kaya nilang tumayo sa kanilang sarili. Ang mga paa, kung ang pag-uusapan ay ang pananampalataya. Kaya we are still needed there. Kasalukuyang obispo ng Vanimo na si Bishop Francis Mevy ay naghahangad na ma-preserve natin ang ating mission house sa Leyte. Nang sa gayon, sa ating pagbabalik, ay maipagpapatuloy natin ang ating mission para sa mga taong naroon. He even dreamed of having a formation house in Leyte for the sake of for our aspirants to become MCST sisters. And of course, at the moment, we have at least 2, 3, or 4 aspirants in Port Moresby, in Vanimo, and Leyte. Ito nawa ay hindi lamang isang wishful thinking, kung hindi isang pangarap na ipagdarasal nating matupad sa mga darating na panahon. Salamat sa inyong pakikipaglakbay sa amin as we retrace our missionary journey in Papua New Guinea. Maraming salamat po, Mother, sa napaka-inspiring na pagbabahagi. Parang nakapunta na din po kami sa Papua New Guinea. At parang gusto ko na din pong mag-volunteer doon. I volunteer myself. Anyway, may God's will be done. Bilang pagtatapos ng ating episode, mga kabokchat, samahan niyo po ako at dasalin natin ang prayer to Blessed Peter Torot, a native of Papua New Guinea, a catechist and martyr. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blessed Peter, you are an example to all of the courage needed to follow Christ. Pray that we may be blessed with fortitude and perseverance in our faith life. Blessed Peter, you demonstrated a life filled with Christ-like sacrifice. Pray that we may do penance for our sins and the sins of others. Blessed Peter,
you were martyred for the faith. Pray for all the Christians being persecuted this day. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So ayun ba mga kaboksyat, nakarating na naman po tayo sa isang lugar sa Papua New Guinea. So patuloy niyo po kaming subaybayan para makarating pa po tayo sa iba't ibang mission houses naming mga MCST. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa aming programang My Vocation is Love, hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Napaiyak ako dun. Napaiyak.